Mao ni ang title sa ato ang mensahe karon nga gabi, and you hath he quickened, ug ikaw nga iyahang gibuhi. Aren't you glad nga gibuhi ka sa Ginoo? Buhi ba ka higala? Buhi ka ba karon nga gabi? Magpasalamat ta nga sa diha nga kita nakaangkon, no, sukad nga kita nakaangkon ta kay Ginoong Hesukristo diri sa atong sa atuang kasing-kasing gibuhi ta sa Ginoo. Now, nakoy pangutana sa matagusan ninyo karon, unsa may nakita nimo nga kalainan sa imong kinabuhi karon kumpara atong sa una nga wala pa ka nakaangkon sa kaluwasan? Naabay dako nga kalainan nga nakita nimo karon sa imong kinabuhi? Kumpara sa una ba nga wala pa kay Kristo, wa pa ka kailag Ginoo, wa pa si Kristo sa imo ang kasing-kasing. For me, in my life, naay dako nga difference. Lahi ra gyud kaayo ang akong kinabuhi. Karon nga naa ko'y Ginoo og kay sa kumpara atong sa una nga wala pa ko'y Ginoo. Amen? Ngano man na bag-o ang akong kinabuhi, it is because karon gibuhi ko sa Ginoo. No? Before I am dead, mga igsoon, patay ko kaniadto. Okay? Ikaw pud ang rason nga nung lahi ang imong kinabuhi karon tungod kay gibuhi ka sa Ginoo. Kaniadto, mga igsoon, patay ka pa. Naunsa may gibuhi diha sa imuha? Ang gibuhi diha sa imuha higala ang imuhang espiritu. Maunay gibuhi sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Sa diha nga wala ka pa naluwas, ang imong espiritu patay pa. Pero sa diha nga ikaw giluwas na sa Ginoo, ang imong espiritu gibuhi na pag-usab sa Dios. Now, what does the word quicken mean? Unsay buot pasabot aning quicken? The word quicken means to come to life. It also means to make alive or to revive, no? Maunay kahulugan sa quicken. Kanang gi-revive siya. Gikan siya sa patay, gi-revive siya, gibuhi siya. Okay? It means to come to life. The Bible says, and you hath he quickened. Ikaw kuno iyahang gibuhi. So it is God that quickens us. Ang Diyos ang nagbuhi sa atuan. Now, kung ang Diyos magbuhi siya og tao, mga igsoon, na siya'y gamiton. Dili na automatic na mabuhi ang tao. Ang gamiton sa Diyos kung magbuhi siya og tao, ang iyahang pulong. Maunay gamito niya. I-apply niyo mga Biblia, mao biyan ano nga kining pulong sa Dios, dili nato ni i-underestimate. Dili nato ni siya kanang murag kuan ba no, kanang kuan ba murag atuang ibaliwala. Tungod kay kaning pulong sa Dios, kaning Biblia naa ni gahom. Naa ni siya kinabuhi. Mao ni siya gamiton sa Dios aron bag-ohon ang kinabuhi sa tao. Mao ni gamiton sa Dios aron buhion niya ang patay nga espiritu. Kita kaniadto tungod kay naapata diha sa sala, patay man ang atuang espiritu. Pero sa diha nga nakadungog kita sa pulong sa Dios, unya ming respanta sa pulong sa Dios ug atong gidawat si Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing, what happens? Giluwas ta sa Ginoo ug nabuhi balik ang atuang espiritu. Iabli yung mga Bible, diri na lang tano, Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Dinhi nato makita kung unsa kakuyaw ang pulong sa Dios, because from the words of from the writings of the Apostle Paul, nagingon siya mga higala, for the word of God is quick. Unsay pud pasabot aning quick? Buhi. It is alive. It is active.
For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang pulong sa Dios buhi, gamhanan o hait. Mauna, ang pulong sa Dios naa siya epekto sa imuhang kalag, sa imuhang espiritu o sa imuhang lawas. Pag ang pulong sa Dios moabot sa kinabuhi sa tao, naa siya epekto. Adto ta kadali sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Gikan dinhi gihapon, gikan dinhi sa gisulat ni Apostle Paul, mao ni ang iyang gisulat. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God. Notice the next phrase, which effectually worketh also in you that believe. Ang pulong sa Diyos, naagid siya epekto sa kinabuhi sa tao. Amen? Mao na nga ang gamiton nato kung kita manggani mga igsoon, nagampo ta nga mabag-o ang mga tao, ang gamito nato sa ilaha ang pulong sa Dios. Kay kung di nato gamiton ang pulong sa Dios, kung ang atuang saligan nato, ang atua lang pulong, wala na epekto sa kinabuhi sa tao. Pero bisan pa di ka maayo manulti. Pero kung mugamit lang ka sa pulong sa Dios, maoy gamito nimo sa pagtudlo sa uban nga mga tao, muepekto gyud ni siya sa kinabuhi sa tao. Di pa lang nimo mapansin, no? Karon diha, pero mga igsoon, ang katong gitudlo nimo, katong imong gi-share sa tao, ning tanom na to, naturok na to sa iyang kasing-kasing. Muabot ang panahon nga anam-anam, katong nga pulong motubo to siya. Unya, mamunga. And you will be surprised later that that person nga imuhang gisharean, nangita na o Ginoo. Nga naman, ang katong seed nga gitanom nimo, ning tubo siya. Ang pulong sa Dios adunay epekto sa kinabuhi sa matag tao. Amen? Mauni ang instrumento nga gamiton sa Dios. Mauni ang iyahang gihatag para sa tanan. Aron ang espiritu sa tao nga patay mabuhi. Amen? I-abring yung mga Biblia, Psalms 119 verse 50. Adiri lang ta. Psalms 119 in verse 50. Notice aning a verse. In Psalms 119 verse 50, the Bible says, "This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me." Giingon sa psalmist igsoon, ang imong pulong maoy gabuhi sa ako. So, ang pulong sa Dios mao ni mubuhi sa espiritu sa tao. His word is alive. His word is powerful. His word is spirit. Bantog di ay ang pulong sa Dios nga maoy gihatag sa Dios para sa mga tao, okay? Mubuhi ni siya og espiritu tungod kay ang pulong sa Dios mismo espiritu. Now what you see is physical, but the words here are spirit. I-abri niyo mga Biblia. Let's read from 2 Corinthians chapter 3 in verse number 6. Tanawan ninyo din mga igsoon. 2 Corinthians chapter 3 verse number 6. The Bible says,
who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. The Bible says, ang Espiritu gahatag kinabuhi. Naon sa may giingon sa Biblia bahin sa pulong sa Dios. John chapter 6 verse number 63. The Bible says in John chapter 6 in verse 63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu maoy nagabuhi. Giingon ni Jesucristo, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are unsa? Spirit, and they are life. Ang mga pulong nga naa dinhi sulod sa Biblia, puros na tanan mga espiritu. Bantog di ay pag ang tao bubasa sa iyang pulong o makadungog sa iyang pulong, ang iyang patay nga espiritu mabuhi. Amen? Kay ang pulong sa Dios espiritu. You see, ang tao mga igsoon dili ma-born again kung dili makadungog sa pulong sa Dios. Now, dili ang pulong sa Dios ang makaluwas, pero mauni siya tool, nga gihatag sa Dios aron ang tao ma-born again. Tanaw na to ang pulong sa Dios. Di ba giingon ni Jesucristo sa John chapter 3 verse 5 and 6. Ug ingon ni ang mabasa nato sa Biblia. Jesus said in John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas kung ang tao ma-born again. No? Sorry. Gawas ang tao, matao siya sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarihan sa Dios. It requires water and spirit aron ang tao ma-born again. Pasoron sa maning water. Kung basahon nato sa Ephesians chapter 5, the water here nga gi-mention giingon ni Jesucristo, it refers to the Word of God. So pag ang Word of God moabot sa life sa tao, ang espiritu unsa siya, musuporta siya sa pulong sa Dios. Pag ang tao makadungog sa pulong sa Dios, ang espiritu magsugod siya og lihok sa kasing-kasing sa tao. Pag ang tao mo respond sa pulong sa Diyos o sa paglihok sa balang espiritu, that person will be born again. I-open niyo mga Biblia. Magbasa ta 1 Peter chapter 1 in verse number 23. 1 Peter chapter 1 in verse number 23. Okay, magbasa ta ninyo mga igsoon, no? Magbasa ta ninyo. Tanan. 1 Peter chapter 1 in verse number 23. Magbasa ta kusog. Ready? Begin. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Kung sa gingon sa pulong sa Diyos, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. So kinahanglan gyud aron ang tao ma-born again, kinahanglan nga makadungog gyud siya una sa pulong sa Dios. That's why when we go out and win someone to Jesus, we use the Bible. Kay mauni ang tool nga gihatag sa Dios aron ang tao ma-born again. Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. The Bible says here, Romans chapter 10 verse 17. Magbasa tatanan, ready, begin. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
siguro nato nga ang madunggan sa mga tao ang pulong sa Dios. Otherwise mga igsoon, dili mahimong tama ang ilahang pagtuo. Kung dili tama ang pagtuo, dili ma-born again. Kung dili ma-born again, di mabag-o ang kinabuhi. Amen. So, hearing the word of God is required. Kanang makadungog ang tao sa pulong sa Dios, gi-required yun na. Mo nakita no sa mga Kristiyanon, nagapaningkamot ta nga makaunsa ta share ta as many as we can. Kay mao ni kinahanglan manggod nga madawat sa mga tao kanang makadungog sila sa pulong sa Dios. Because we believe the word of God is the truth. And what is the truth must be given. Amen? It must be shared. Dili dapat ni matago, dili dapat ni itago sa mga tao nga nahibalo na ani. Kita nahibalo na ta sa kamaturan. Kinalan ihatag nato sa uban. Kay daghan pag mga tao wala nakaibalo sa kamaturan. When a person hears the word of God, the Holy Spirit convicts the heart of the person. Unya, i-enlighten niya ang mind o ang heart. So, pag ang pulong sa Diyos, mahatag na diha sa mga tao. So, ang tao makadungog na. Ang Holy Spirit, mo istorya siya sa kasing-kasing. Unya, hayagan niya ang huna-huna o ang kasing-kasing sa tao. Mao na ang tao maka-realize siya nga naman na-enlighten na siya. But sadly mga igsoon, kanikasaraan na himong problema. Pag sultian nimo ang tao sa pulong sa Ginoo, nay mga uban mulikay sila. Dili sila gusto makaibalo sa kamatuoran bahin sa ilahang kinabuhi. Dili sila gusto mga igsoon nga mahibalo sila nga ingon-ani sila ka sinner at ubangan sa Dios. The problem is gigugma pa nila ang ilang mga binuhatan nga di maayo. Mo na nga na mga uban dili ba mulikay sila. You know, natay makita nga mga tao diri sa atong simbahan, magsimba sila, but kung makadungog sila og kanang mensahe bahin sa sala, kanang sala nga ilahang ginabuhat, kasagaran allergy sila. Mugawas sila, unya di na sila musimba balik. Ngano man, di sila gusto maigo sa ilahang sala. Kaya di kibiyan nato ni malikayan. I talked to one of our fellow member in our church last Sunday during sa atong nag-fellowship ta. Ingon na nga kining iyahang kuan niya, di na ako isulti, pero ang reason nga nung dili magsimba kay every time magsimba maigo siya sa pulong sa Dios. Ako siyang gisulti nga mauto siya maayo. Kay but pasabot na igo ka, it means ang Diyos nag-istorya sa imo, ning epekto ang pulong sa Ginoo sa imuha. Pag maigo ta sa pulong sa Diyos, that is good. Amen? Gistorya man ta sa Ginoo. The reason why the heart becomes hardened, tungod kay kanang panahon nga istoryahon ta sa Ginoo bahin sa atong sala, mulikay magud ta. Di na to dawato ng pulong sa Ginoo. Instead nga mag-respond ta o mag-humble ta, unya maghimo tag decision, ang nagakahitabo karon mga higala nay mga uban ilahang i-reject ang pulong sa Dios, unya mo likay sila. Mo na madugay ang kasing-kasing mugahi kay ang sala wala gitanggal. Diya sa iyang kasing-kasing. Amen? So pag konbiktahon ganita sa balang espiritu, mo respond yun ta. Dili na to ikalain ang pulong sa Ginoo. Dili na to ikasuko. Kundili, we respond in humility and make decision. Aron bag-uhon ta sa Ginoo. Di na to malikayan.
Gisultihan ako to akong kaistorya nga member last Sunday bitaw no. Gisultihan ako siya. Nga kay balo ba ka nga most of my preaching is for me also. Kaning ginawali na ako sa inyo ha? Wala mo kay balo pero ako ginaigo ko sa akong ginawali po. No one here is exempted. Nga naman. Nag-share siya mga igsoon sa ako nga gusto ko no niya gusto ato niya katong iyang kuan na kung magsimba dili maigo. So, isultihan ako siya. Kung saan man gusto di ato niya de kung magsimba siya. Ang uban lang. Ang maigo niya siya dili. Gusto din niya kung magsimba siya, he wants to feel better. He wants to be entertained. Ma-entertain lang siya. Dili. Nga naman, kung magsimba ta may gala, ang pag-worship nato sa Ginoo dili man gud entertainment. Dili ka na i-entertain ta. Dili ka nang palamian ta. Gaan hita diri because we want to be transformed. Nya sa pag-transform sa Ginoo sa ato kinahanglan gibihan na nga ig-on nato ang mga atong mga apan na ang mga kamalian nato. Ya sakit biya na, amen? Oh, naabihay mga sakit kung tambalan nimo hapdos. Pero magbunga siya kaayuhan. Dawato nato na mga inana kay ang gihatag nga tool sa Ginoo aron bag-ohon niya ang kinabuhi sa tao ang iyang pulong. Mo na nga. Bless kayo ta natay pulong diri sa tuang lugar nato, amen? Dito sa laing lugar, di jud ka makaduog pulong sa Dios kay bawal dito. Bulahan kay ta diri sa tong simbahan, libre ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nakadawat patag kopya sa pulong sa Dios, amen? Bulahan kay ta mga igsoon. Now, di na ko nito itiwaso no. Number 2, what will happen if the person respond? Okay, this will happen. What will happen if the person respond? Pag ang tao mo respond sa pulong sa Diyos, luwason sa Diyos ang tao. Mo na nakanindot. Pag ang tao mo respond siya sa pulong sa Diyos ngayong nadunggan, unya dawaton niya si Jesucristo, unya maghinulso siya sa sala, luwason siya sa Ginoo. Unya, human nga luwason siya sa Ginoo, tagaan siya og bag-ong yes. Nganong matagaan siya, nganong mabago yang kinabuhi kay gitagaan siya sa Ginoo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Ezekiel chapter 36 basahon nato dinhi. Ezekiel chapter 36 in verse number 26. Kani ang gipromise sa Ginoo. A new heart also will I give you and a new spirit. Bagong kasing-kasing, bagong espiritu will I put within you and I will take away daon sa stony heart. Muna ang mga Kristohanon, ang kanang mga tao nga gibago sa Ginoo, kuha na sila mapagkumbaba, humble, meek. Amen? Dili sila pareha sa una nga kanang mga high pride kayo. No? Unteachable. Pero ang tao nga gibago sa Ginoo may gala no, wala na ning stony heart sa iya ha. Kay gikuha man ni sa Ginoo. And God said, and I will give you an heart of flesh. Humok na kasing-kasing. The Bible says, diba, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, unsang klaseng espiritu ang ihatag sa Ginoo? Kay gingon sa Bible, tanawa, a new spirit. Diba? A new spirit will I put within you. So, pag ang tao mo respond sa pulong sa Diyos, luwason siya sa Ginoo, unya tagaan siya og bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu. Karon, focus sa diri sa espiritu. Kaya atong mensahe man, and you hath he quickened. Ang buhiyon man sa Ginoo ang espiritu man, okay? So unsang klaseng espiritu ang ihatag sa Dios pag ang tao maluwas na? Iapin yung mga basahan na ito mga higala diri sa 1 Corinthians chapter 2 in verse number 12. 1 Corinthians chapter 2 in verse number 12. The Bible says, now we have received not the spirit of the world,
Paminaw, ang tao nga dili luwas, ang espiritu nila, espiritu sa kalibutan. Mo na nga ang kaning mga tao nga dili saved, they care for the things of this world. Amen. Ang ilahang kalipay, ang ilang ginaapas, ang ilang ginagukod, kay ang mga butang diri sa kalibutan. Nga naman, ang espiritu nga nasa ila, espiritu sa kalibutan. Pero pag ang tao bag-uhon na sa Ginoo, walaon niya ning espiritu sa kalibutan diha sa iyang kinabuhi. Ilisan niya og espiritu nga iya sa Dios. The Bible says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, unsang klaseng espiritu ang ihatag sa Dios may gala? Espiritu nga iya niya. Kanang espiritu nga iya sa Dios unsa man na? Alive? Kanang una, ang espiritu nga iya sa Dios buhi. Ikaduha, ang espiritu nga iya sa Dios kay spiritual. Dili carnal. Dili worldly. Amen? Kanang spirit nga iya sa kanang espiritu nga nasa mga unbelievers may gala, espiritu na nga iya sa kalibutan ang nasa ilaha. Pag ang tao masay, ang espiritu nga nasa ila, espiritu nga iya sa Dios. Ang espiritu nga iya sa Dios buhi. Ang espiritu nga iya sa Dios spiritual. Nga nang spiritual ni kay iya siya sa Dios una. Amen? Unya kani nga espiritu to kay spiritual siya, nagatagad siya sa mga butang sa Dios. Ikatulo, tuwa kay kani nga espiritu iya sa Dios o spiritual siya, makasabot ni siya sa mga butang nga gitudlo sa balang espiritu. Tanawan ninyo balik ang verse, okay? Balik ko ta kadali sa verse. Katong 1 Corinthians. Tanawan ninyo, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, tanawa, that we might know that things that are freely given to us of God. Next verse, David. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, tanawa, but which the Holy Ghost teacheth. Mas makasabot ang tao sa pulong sa Diyos pag siya saved na. Kay naa na siya yung Holy Spirit. Diha sa iyang kinabuhi nga maoy magpasabot sa iyaha sa pulong sa Diyos. But which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So, ang kaning nga espiritu nga ihatag sa Dios para sa tao nga gibuhi niya, spiritual. Spiritual siya, kay iya siya sa Dios. Ikaduha, kaning nga espiritu nagatagad sa mga butang sa Dios. Kaning nga espiritu makasabot siya sa ginatudlo sa balang espiritu. O kaning nga espiritu makarelate siya sa mga espirituhan nga mga butang. Kay balo ba mo kung kinsa lang ang makarelate, ang makasabot sa mga butang sa Dios? Ang katulang mga luwas ng mga tao. You know, ang kaning mga tao nga dili saved, dili sila makasabot. Why these people nga mga gayong Christian sila, nganong sige sila adtong simbahan? Why they always read their Bible? Why they always pray? Why are they serving? Nganong ginatagaan nila priority ang pagsimba? Ngano man nga kani sila kaniadto nga wa gasol winning man ni sila nakaron. Because makarelate sila, makasabot sila sa mga butang sa Diyos. You know, for those who are not yet saved, kaning mga butangan ni, kaning mga buhatan ni, kaning mga activity, this is foolishness to the unsaved people. Pero para sa mga tao nga nanay Ginoo sa ilang kinabuhi o gibuhi na ang espiritu, kini nga mga butang importante ni para sa ilaha. Ang mga tao nga patay, dili importante sa ilaha ang mga butang sa Dios. Dili importante sa ilaha ang buluhaton sa Ginoo.
Ang importante sa ilang gala, ang mga butang nga iya diri sa kalibutan. Pero para sa mga tao nga luwas, importante sa ilaha ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagsimba, ang pagbasag Bible, ang pagampo, ang pagpangalagad. Importante sa ilaha ang pag-una sa Ginoo diha sa ilahang kinabuhi. Ngano man, importante na ni sa ilaha, kay buhi na ang ilahang espiritu. Ang mga tao nga dili saved, di sila makasabutan eh. Nganong importante ni? Ngano man, patay pa ang ilang espiritu. Mana, pag kita dili sa atong simbahan, makakita bitaw tag ka ng mga tao nga gitawag nila ilang kaugalingon nga Kristohanon, pero wala sila kalipay o kadasig nga magsimba, wala sila kalipay o kadasig nga mga lagad sa Ginoo, wala sila kalipay kadasig nga magbasag Bible, magampo, mag-soul winning, magpagamit sa Ginoo, mga igala. You know what? Questionable kaayo gyud ang ilahang profession of faith. Kay kung genuine tinud-anay ang profession of faith sa tao nga luwas, kining mga butangan ni importante ni para sa ilaha. Kay importante ni para sa ilaha, ilaha ning apason, ilaha ning buhaton. Amen? So kaning espiritu nga ihatag sa Ginoo para sa mga tao nga giluwas niya, buhi ni spiritual o kani nga espiritu pleasing siya. So, at the moment of a person's salvation, ang iyahang espiritu nga kaniadto patay gibuhi sa Ginoo. Okay? Usay man matingala bi ako diri sa ato ang simbahan. Kabalo mga ano? Kay kung magsimba ta, na ay mga uban nga mga membro nga murag patay magsimba diha sa Ginoo. You know, amot lang mahingala kung ikaw mismo, if you have the same spirit as mine, madetect nimo. But if you have the same spirit like the others, di nimo ma-discern. Lahita. Because, to be honest mga igsono, there are other members in our church who worship God dead. Patay. They have body, they are moving, but they are dead spiritually. Mura sila zombie ba? Kakita mo ng mga salida nga zombie? Ha? Dili ba? Buhi sila, napakan sila og zombie, so nasudlan sila virus, namatay sila. Pila ka seconds or minutes, nabuhi sila balik. Pero patay sila. Pero galakaw sila, gadagan sila. Naay mga ingon-ana nga membro diri sa atong simbahan. Alive physically, but dead spiritually. Kay kung magsimba tayo igsoon, dapat ba no, nagakalipay ta, enjoy ta, happy ta, dasig ta, responsive ta. Amen? Ga-cooperate ta, nag-participate ta in singing, in preaching, gapaminaw ta, ga-amen ta. Wala nyo napansin nga halos every service gasigi kong pangasaba. And you know what? I know, ang uban ninyo, na-annoyed na kasakwa si pangasaba. Kaya nga naman, namo kay mga uban nga mga membro gun, mga badlungon gid po, abot ang pudno sa mga uban nga mga membro diri. Ginatuyo siguro na nila. Amot lang po siguro sa uban nga mga membro. Kay nga naman, kay balo nagbibiha mo nga kung magwali ko, gusto na ko maghilom gid mo ug maminaw mo. Pero na yung tuyuon gid nila para makakita lang gid sila bikil sa kuha. Aron na sila masulti nga batok bahin sa kuha. Ako lang kung sa'yo, paminaw mo ha, kung magsimba ta dapat manggod, paminaw, when the pastor starts speaking, you will listen. You will keep your mouth shut. Di malain, amen? Di ba pag mabadlugan, malain. Dili. There's a time to
speak and a time to keep silence. Okay? Buhi tayo. So, muna ni siyang last nga isultin ako sa inyo tayo yan. Pamina mo. The Bible says, and you hath he quickened. Ikaw kunuha, nga luwas na, gibuhi ka sa Ginoo. So, karon tanaw na ito ang atong kaugalingon mga igala. A person saved is what? Number one, understands the things of God. Makasabot siya sa mga butang sa Diyos. Na pwede mo tanong mga, makasabot pa mo mga igsoon, nga no, nga dapat kita sa mga Kristohanon magsulwining ta. Kasabot pa mo nga no, nga ang Kristohanon magsimba siya faithfully sa Ginoo. Kasabutan na. Kasabutan anong dapat na magbasag Bible, dapat na magampo, dapat na magpagamit sa Ginoo, dapat na magbuhat og mga maay, dili ba? Dapat makasabutan na. Kay kabalo mo ang tao nga dili luwas, badlungon pa nila, ang tao nga dili luwas, badlungon pa na nila ilang anak o ang ilang asawa, ilang bana nga nagsimba na pagkabuntag, mubalik pag ipagkahapon. Sa musimba na pagkahapon, di ba nagsimba na ginbuntag? Nga naman, wato sila kasabot kay patay ang ilang espiritu. Pero kita, kasabutan nga nung musimba, nga nung mubalik nagsimba. Nga nung magsimba tag-Huwebes. Amen? Because we understand that kay buhi akong espiritu, ikaduha, we respect the man of God. We respect the man of God. Kanang ikaduha, because our spirit is made alive, we learn to respect the man of God. We do not argue and debate with him. We learn to respect him because we understand he is God sent for us. Pinadala siya sa Diyos para sa atua. I have a pastor and I respect the man of God. Amen? Ikatulong, we delight doing the will of God. We delight doing the will of God. Kay gibuhi na itong Espiritu, kalipay na ito ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Ikaapat, we support the work of God. Ikalima, we are happy to fellowship with the people of God. Ikaunom, we are zealous to serve God. And number 7, and the last, we desire to worship God. Nakuha mo din? Number 1, we understand the things of God. Number 2, we respect the man of God. Number 3, we delight doing the will of God. Number 4, we support the work of God. Suportahan na nato ang buluhaton sa Diyos. That's why we give our tithes. Amen. Because we understand, gawas na kini iya sa Diyos, kini gamiton para sa buluhaton sa Diyos. Amen. That's why dili nato na hilabtan, ibalik nato sa Ginoo. Amen? You know what? Ang mga Kristohanon nga against aning giving bitaw ba no? You know, ma-question gyud ang ilang profession of faith. Ma-question ang ilang Christianity. Amen. Pag Christian na, kapag saved na, kapag si Jesus na ang naghari sa imong kasing-kasing mga igsoon, ang gugma nimo sa Ginoo ang magpatigbabaw, dili ang greed, dili ang imong kahakog, dili ang imong kadalo nimo, dili ang pagkamahigugmao nimo sa kwarta. Amen. You freely give to God and you freely return the tithes of the Lord. Di ka manghilabutoy. Amen. And then you are happy to fellowship with the people of God. Nayuban nga mga Kristohanon ba no, nga wa gyud sila yung tao kalipay nga makig-uban sa mga katawhan sa Dios. Nay mga uban diri nga membro nginanay sa atong simbahan. Ako magsimba, you know what? Sutoy uli diretso. Sayo naging mahuman atong simba nato may gala pero mao lang gyapon lang batasan nila. Dili makig-uban. We are zealous to serve God. Init ta, dasig ta nga mga lagad sa Ginoo. Excited ta. Amen? Amen. Mo ni siya. Ako ba ang uban nga mga Kristohanon ba no? Wala pugsunonon kayo. Teenagers, paminaw, ha? You must be zealous to serve God. Amen? Natay practice 5 o'clock. You must be here. Amen? Be zealous. Be mindful. Be thoughtful. Amen? And desire to worship God. Wa kay desire mga igala sa pagsimba, di yung murag questionable yung kayo, di ka Kristohanon gid siguro. Amen? Kaning na mga member din sa itong si mga dugay na walang simba, gi-message pa na ako sila.
Nga naman, ma-question man gud ba ang ilahang faith nila? Sa bagid, buhi ni siya o patay pagyapon ni. You know what? Ang tao nga gibuhi sa Ginoo, tinguha gid niya kanunay ang pagsimba sa Dios. Last verse na lang niya magampo na ta. Psalms 27 verse 4. Psalms 27 verse 4. Tanawan niyo din mga igso, no? Psalms 27 in verse number 4. Or tanawan niyo mga galangyo sa Bible, oh, one thing, isa lang gid kabutang ang iyang gitinguha diya sa Ginoo. Na mao ang iyang pangitaon kanunay. Mao iyang apason. Unsa man na? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ang tao nga gibuhi ang espiritu paminaw na ay desire sa iyahang kinabuhi magsimba sa Ginoo. Faithful gyud na siya sa pagsimba. You know what? May mauban ng mga Kristiyano murag malipay man nga way simba. Murag malipay man nga sayo mahuman ang simba. Tinod. May mga uban yung nana, may igala pa dapat dili yung nana ang espiritu eh. Dapat may pa tabano nga kulang pa ni. Gusto pa ko. Kulang pa. You know what? Unsay problem sa kadaghanan nga mga Kristiyano karon? They are very concerned about sa ilahang flesh rather than sa ilang spirit. Amen. Dili ko na sa mo ang panahon. Pastor, bago naman ang generation ko, dili. Wala, gabago ang pulong sa Diyos. Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Lahi ang panahon karon. Lahi gyud ang panahon karon. Lahi gyud ang panahon karon. Punta mo balik ta sa old-fashioned way. Amen? Buhi na ba itong Espiritu? Let's close our eyes and bow our heads. Dili ta mag-stop ang isoon. I hope you are blessed and you learned something tonight from the Word of God. Let us pray. Manindog